Ako sa paglilipatang kwarto, ito na yung kalahati ng mga damit ko. Yung kalahati andun pa sa lumang bahay. So, meron na ako ditong basket para kung sakali mamaya meron akong mga nakita na papamigay ko na, yung mga hindi nakasya sa akin or yung mga damit na hindi ko na masyadong gusto, para nakahiwalay na agad. Tapos, ito naman yung ginamit ko para maglipat ng mga damit. So, ito yung pinakamalaki kong luggage na 50 kilos yung capacity. Mas madaling hatak-hatakin kasi nga may gulong siya. So, kahit na mabigat, hawakan lang ganyan, tapos hatak-hatakin mo, okay na. So, ito yung cabinet na paglilipatan ko. Merong damit, tapos merong mga konting hanger. Ito yung cabinet dito sa kwarto sa taas. Merong lalagyan. Tapos ito naman, 2 doors na sliding. Tapos merong mirror. Maganda to kasi kasyang-kasya na lahat ng damit ko. Hindi ko na kailangang hati-hatiin. Kaya lang kasi nung bagong lipat ako dito, nagsaboy ako ng mga asin. So, may asin pa dyan. Wawalisin ko lang. Ito na yung mga damit na aayusin ko. Nilagay ko muna sa kama para mas madaling makita. Ito kasi, nung galing to sa cabinet ko, maayos tong mga to. So, sama-sama yung mga t-shirt, yung mga palda. Pero nung naghakot na ako, naging halo-halo na. So, merong mga blouse, palda, bestida, yung mga coat, tapos yung mga pang-winter. Kapag nag-aayos ng mga damit, ang magandang gawin, magsama-samahin mo na lahat ng mga magkakatulad. Tapos, tsaka magsimulang magtupi. So, halimbawa, lahat ng mga palda, lahat ng pangbahay, lahat ng blouse, lahat ng t-shirt, sama-sama mo na sila sa isang pile. Tapos, tsaka magtutupi. Kapag ganun kasi, maganda, hindi ka pa balik-balik na palda. Tutupiin mo, tapos mamaya palda ulit, tapos palda na naman ulit. Pangalawa, nakikita mo agad kung ano yung mga kailangan mong gawin, tsaka mas mabilis na tatapos. Napagsama-sama ko na yung mga magkakatulad. So, dito lahat ng dress. Ito naman lahat ng denim. Tapos, sa baba lahat ng mga blouse. Yun, so far yung mga damit na ayaw ko na. Ito naman lahat ng skirt. Tapos sa likod, lahat ng mga blazer, pang top. Tapos lahat ng mga pants na hindi maong. Tapos sa baba yung mga pangbahay. Dito yung CR. So maganda sana kung mas accessible yung sa left door para mas madaling magbihis. Kaya lang kasi itong pinto na to, papakita ko sa inyo, mahirap siyang buksan. So natatakot ako, baka mabasag ko siya. Tapos magbabayad pa ako. So dito na lang, ang lalagay ko yung mga damit na hindi ko kailangan lagi. Like yung mga pangtaglamig, yung mga coat, yung mga sweater. Ito naman, ito kasi ang dali lang ibukas-sara. So, hindi ko kailangan matakot na baka mabasag ko. Kaya dito ko na lang sa side na to ilalagay yung mga damit na lagi kong kailangan. Like mga blouse, yung mga skirt. Pag nagtutupi ka, pwede mating isabay yung pagde-declutter ng mga damit. So, halimbawa, nagtutupi ka tapos meron ka nakitang palda na medyo masikip na pala sa'yo or hindi na uso or hindi mo na gusto. Pwede mo na siya ngayong i-shoot dito sa basket mo ng mga giveaway, ng mga donate. Tapos ko nang ayusin yung kaliwa at yung kanan. So, dito sa kanan na door, dito ko nilagay lahat ng mga top, lahat ng mga dresses, yung skirt, sa ilalim naman yung mga t-shirt. And mahirap siya igulong. So, dito ko naman nilagay yung mga jacket, yung mga coat, yung mga sweater, pang taglamig, yung mga long sleeve na medyo manipis pero mainit pa din, yung mga pantalon, tsaka yung mga shorts. So, ito kasi kalahati pa lang ito ng mga damit ko, yung kalahati nasa lumang bahay pa. Dito naman sa pinakailalim, dito ko na lang ilalagay yung mga swimsuit kasi bihira ko lang din naman gamitin. Tapos, medyo madami kasi akong swimsuit. So, dito sa bag na to, dito ko nilagay lahat. Tapos, kung gusto nyo pala akong gumawa ng swimsuit collection video, comment nyo lang sa baba. Para kung madaming mag-comment, edi yun ang gagawin ko. Kasi nga medyo madami akong swimsuit. Ito pa lahat. Sobrang dami. Parang isa lang yung katawan mo, pero yung swimsuit mo. Kasi dami na ng pangbahay mo. Ayan. Dami pa. So, yan lahat ng mga swimsuit. Karamihan nito, mga hindi ko pa talaga nagagamit. Tulad yan, mga naka-plastic pa, mga bago pa talaga lahat. So, comment kayo kung gusto nyo akong gumawa ng swimsuit haul or swimsuit collection video. So, ito, nahakot ko na yung mga iba ko pang damit sa luma naming bahay. Actually, pangatlong hakot ko na to. So, yung mga hindi ko na naipakita sa video, nilagay ko na sa loob, hinanger ko na din. Hindi na ako nakabili ng mga bagong hanger kasi naubusan ng stock sa palengke namin. So, ang ginawa ko, sinipin ko na lang lahat. Ito namang isa, madali. So, ito, medyo puno na ng mga bestida, blouse, t-shirt, at saka palda. So, ang nandito, yung mga jacket, yung mga sweater. Ito guys, kung alam nyo, ito yung uso na bunny hat. Tapos, meron siyang kamay. So, pag pinindot mo, gumagalaw yung tenga. Sa Korea ako nabili to, pero hindi ko alam kung meron na din ganito sa Philippines. Ito naman sa isa pang plastic, merong mga palda. Dumating ako sa point ng buhay ko last year na sobrang hilig ko sa ganitong klaseng palda. Tapos, ay, meron pala ako itong sweater na Love Yourself ng BTS. Hindi
ko alam kung original siya. Kasi nakuha ko lang siya sa isang online shop na chugu.com. I-reserve ko to para sa medyo special na okasyon. Medyo parang pang, ano siya, lambada. Sweater and scarf. Dito ko pala nilagay yung sweater dito sa kabilang side. Yung mga hindi ko masyadong ginagamit. Tapos yung mga coat naman, yung mga padding sa taas. Kasi sigurado naman ako na hindi ko yung nagagamit sa Philippines. Lalo na sobrang init ngayon. Ito naman sa isang plastic, ito yung mga damit na hindi ko pwedeng i-diretso sa cabinet. Kasi yung mga nandito, yung, alam mo yung damit na mga 5 years na sa cabinet. Hindi ko alam kung saan ko susuot to kasi parang ako ditong sobrang ginto. Tapos, ay, ito. So, ito ang itsura ng unicorn na onesie. Binili ko to kasi naisip ko pag nagpunta ako ng Korea ulit, pang tulog kasi ang lamig doon. Eh, hindi ko naman siya nadala nung last time na nandun ako. Infinity dress na nabili ko lang sa Divisoria. So, kung merong mga gagraduate, mag-attend ng party or kasal ngayong summer, ito maganda. Nabili ko lang ata itong mga 800 pesos sa online, mahal yung ganito. Maganda naman yung quality niya. Tapos, iba-iba yung color. So, ito lahat ng mga beret hat ko na kulay. Actually, gusto ko i-collect lahat ng color. Kasi sobrang addicted talaga ako dito. Ito naman guys, nabili ko sa ukay-ukay ng 50 pesos. Actually, ang price niya talaga ay $750. Ang tatak niya ay Wangko. Hindi ko alam kung ano yung brand na yun, kung mahalin siya talaga. Pero ito ay tweed siya. Kahit na sobrang uso ngayon. Tapos, medyo mainit. Ito, meron pala akong dalawa pa. Ito, sobrang favorite ko tong dress na to. As in, sa lahat ng mga debut, kasal, na ini-invite ako. Parang ito na yung uniform ko. Itsura niya. Napili ko to sa Shein side. Sobrang uso to dati. Sinuot ko to sa debut din ni Janina Vela nung nagpunta kasi in-invite niya ako sa debut niya. So, ang nangyari kasi dito, nabutas. Kasi syempre, ayoko namang malate. So, nagmamadali ako. Eh, nilaban ko siya a day before nung debut. So, sabi ko, kinabukasan, hindi siya natuyo. So, ang ginawa ko, para matuyo, blinower ko siya, yung hair dryer. Ang nangyari, nasunog. So, ito yung nangyari, nabutas. Kaya nakakalungkot. Ang inisip ko dito, bibili na lang ako ng beads or ng patch na medyo kakulay at saka similar sa style para hindi naman sayang. Nung habang nasa debut ako ni Janina, sunog na siya, meron na siyang butas. Ang ginawa ko na lang, tinakpan ko ng hook na ganyan para hindi halata. So, yun ang balak kong gawin dito kasi ayoko naman siyang itapon, sobrang ganda niya. Sinuot ko to sa Korea nung meron dong party na inattendan kong event. So, yan. Kapag sa Korea naman kasi, usually mga indoors, hindi malamig kahit na winter or autumn sa labas. So, nasuot ko to, pinartner ko lang sa knee-high boots. Kaya, ang theme kasi ng party, parang sparkly, shimmery. So, yan yung sinuot kong dress. So, yun lang lahat. Ilalagay ko na lahat sa cabinet para hindi sobrang kalat sa kwarto. Ito na lahat ng mga damit na napili ko na aalisin ko na sa closet ko. Yung iba kasi dito hindi ko na style. Tapos yung iba naman maliliit na. So sa mga top, 19 pieces. Sa dress naman, 3 pieces. Sa mga coat, mga blazer, 4 pieces. Tapos sa mga skirt, 9 pieces. Tapos sa jeans naman, 2 pieces. Tapos meron din palang bikini. So yan, isang pair. Merong lace, fishnet. Yellow, ginamit ko sa Minion costume. Off-shoulder na top, pang summer. Ito, lace naman siya. Hindi ko pa ito nagagamit. May kulay puti naman na pang summer din. Sorry, ang ingay ng aso sa labas. Crochet na top. Meron itong simpleng top lang na kulay maroon. Yung crisscross yung harapan ng crop top. Gintong-ginto naman siya. Nabili ko sa online. Ginamit ko sa parang OOTD or costume ata. Ito nabili ko sa ukay-ukay. Pero hindi ko naman nagamit. Floral top. Meron din itong medyo daring. Hindi ko alam kung saan galing. Kulay blue na tube. Binili ko to sa Hong Kong tapos ginamit ko din doon sa Disneyland. Galing sa Tai Tai Changi pero hindi ko na bet. Sweater na may letter M. Eh hindi naman ako letter M. Yung mga dress guys, 3 piraso lang. Kulay blue na dress. Masyado na kasing maiksi para sa akin. Parang tube na nga lang to. Jumpsuit na kulay puti. Hindi ko na gusto kasi
Parang off-white na. Gusto ko sana yung puting-puti. Parang malaki sa akin. So, papamigay ko na lang mga coat. Tsaka sweater, 5 piraso. So, meron itong neon green. Ito yung uso dati, yung mga vest na maong. Yung parang cover up lang. Parang naging static yung fabric niya. So, dikit-dikit na siya. Ang hirap nang gamitin. Meron namang bright yellow na coat. Ito, never ko siyang nasuot. Kasi parang naisip ko, saan ko ba pwedeng isuot ang neon pink at saka neon yellow na coat. Nabili ko dati sa Ukay-Ukay. Balak ko sanang gamitin sa Korea, pero hindi ko din nasuot. Ito naman, yung mga skirt. Masyado namang malaki sa akin. Cute sana yung style niya. Pink na skirt. Diba? Puro neon. Puro mga pangbata yung style. Yellow. May puti. Maliit na sa akin, masikip na. Galing sa Ukay, tapos nilagyan ko ng mga patches. Haul ko din dati sa Ukay-Ukay, 50 pesos lang to. Kaya lang, sobrang luma na kasi ng fabric. Bodycon na skirt na polka dots. O, diba? New Year na New Year yung peg. So, last na items na lang. Ito naman, guys, ay mga jeans. So, ito tatak niya, Pull and Bear. Tapos, ito namang isa, ang tatak niya ay Lucy. Sa Changi ko lang ito nabili. Papamigay ko na itong dalawa kasi sobrang ang sikip na, tapos low rise pa siya. So, pag suot ko, as in, sobrang baba. Tapos, ang sikip-sikip na niya. Kaya yan. So, yun lahat ng mga tatanggalin ko ng items sa aking closet. Ito naman yung swimsuit na aalisin ko na sa collection ko. Ito, guys, hygienic naman kasi hindi ko pa ito nagagamit. Sobrang bago pa yan. So, hindi pa masyadong maayos yung kwarto. Nakikita niyo yung kalat sa salamin. Pero, papakita ko na yung loob ng cabinet na ayos ko na. So, unahin ko muna itong kaliwang pinto na hindi ko masyadong ginagamit, na mahirap buksan. Sa pinakataas, dyan ko nilagay lahat ng mga sweater, ng mga coat, yung mga blazer, at saka yung mga scarf na pang winter, tsaka pang autumn sa ibang bansa na hindi magagamit sa Philippines. Dito naman sa kaliwa, so dito lahat ng mga maong, so iba-ibang shades yan. Tapos ito naman yung maong vest. Dito naman sa bandang likod, andito yung mga maninipis lang na jacket, yung mga bomber jacket. Tapos ito naman mga hat at saka beret. Dito naman sa kanan, nandito lahat ng mga coats, yung mga blazer, mga jacket na wearable sa Philippines. So, merong mga maninipis lang, yung mga cardigan, mga jacket, mga tweed na medyo pwede naman sa Philippines. Ito naman, maong, denim pero pink. Tapos, ito yung mga uso ngayon na coat. Sa ilalim naman, dito naman mga sweater din, tsaka mga long sleeve. Pero yung mga pwedeng gamitin sa Philippines. Sa kaliwa naman, nandito lahat ng mga pants, mga leggings. Konti lang yung pants ko. Hindi ako masyadong mapantalon. Kasi hindi ko alam bakit nangangati ako kapag nakapantalon ako. So, madalas skirt at saka dress. Tapos, yung mga denim shorts ko nasa marumihan. So, kung malinis lahat, siguro mga ganito kataas. Swimsuit. So, naayos ko dyan. Yung nasa harap, yung mga nagamit ko na, yung di masyadong daring. Tapos sa likod yung mga bago pa, tas medyo pa sexy awkward naman suot lagi. So, nasa likod sila. So, ito lahat laman nitong kaliwang door. Dito naman sa kanan na door, dito yung mga damit na lagi kong ginagamit. Mga dress, tapos mga sleeveless tops. Dito naman mga dress, tapos sa baba mga t-shirt, tapos ito mga skirt. So, yung mga hinanger ko, yung medyo mga dressy, yung mga pa-girl na mga dress. Ito yung mga favorite ko na dresses. Mostly mga pink kasi gusto ko nakakita pag open ng cabinet. Yung mga magaganda sa mata, yung nakaka-inspire magdamit. Ayan, yung mga sparkly. So, yan lahat ng hinang ko. Ito naman, kaya ako hinang tong mga to, yung ang hirap itiklop, yung pag tiniklop mo, yung malambot, tapos nawawala sa form. Kaya hinanger ko na lang. Feeling ko, kailangan kong pagpalitin kasi gusto ko sana walang doble. So, para mas madaling makita, diba? So, isang layer lang pataas. Yung dress ko pala madami. So, bala ko pagpalitin yung mga dress. Dito, mas matangkad. Yung mga skirt dito, papalit sila. Para, kasi pag ganito, doble, ang hirap din. So, pag meron kang hinahanap, yun na kasi yung ayoko, yung maghahalukay ka pa. At least ito, pag open mo, kita mo agad. Tapos, hindi na ako nag-arrange per color. Dati kasi nag-arrange ako per color. Pag ganun kasi napansin ko, bawa 3 yung skirt mong black, tapos hinahanap mo siyang ganyan. So, ang hirap makita kung nasan ba yung specific na black. At least pag ganyan, alternate sila. So, pag kailangan mo yung pink, kita mo agad. Pag kailangan mo yung brown, angat agad siya. Hindi ko alam kung okay yung ganyang technique, pero tatry ko muna for now. Tapos, ito naman yung mga t-shirt na panglakad. Ito, so, meron akong plancha, tapos meron akong steamer. Kaya ako bumili ng steamer kasi before, nasunugan ako ng damit. Alam mo yung tipong hindi mo pa nagagamit, tapos sobrang init ng plancha, tapos nasunog siya, nakakalungkot, diba? Yung steamer maganda kasi iwas sunog, tsaka iwas damage ng mga damit. So, ito lahat yung laman ng kanang door na cabinet.
Ito naman yung 4-layer na drawer na napakita ko sa dating vlog na nabili ko sa IKEA Reseller page sa Instagram. Ito guys, papakita ko para mabigyan ko kayo ng tips kung paano ba mag-ayos ng mga damit kapag nasa drawer. Pag nasa cabinet, ano siya, patong-patong, mas madaling makikita yung damit. Pag open mo ng door, kita mo agad. Pero kapag nasa drawer na, mahirap na. So, ganito ang mas magandang paraan ng paglagay ng damit. Yan. So, yung iba, ang ginagawa, diba, nakatupi, tapos patong-patong. Pag ganun kasi, ang hirap mahanap, so kailangan mo pang halugugin. Kapag ganito, ang gagawin mo dito, tiklopin mo muna. Kailangan alam mo na yung size nung drawer at saka nung damit. So, dapat hindi masyadong malaki yung tupi. Sobrang ayos. Kasi hindi mo na kailangang maghalughog, hindi mo kailangang guluhin para lang makita yung damit mo. Ito, naka-arrange naman to. Sa likod, lahat ng mga bottoms, so mga pajama, shorts. Tapos, sa harap, lahat ng t-shirt, sleeveless. Ito naman yung mga pangtulog. Pag ganito kasi, diba, so, nakasaradong ganyan. Tapos, i-open mo, kita mo na agad. So, hindi mo na kailangan maghalugog. So, halimbawa, kailangan mo yung blue mo na t-shirt, kita mo agad siya dyan. Hatakin mo lang, hindi siya magugulo. Or kapag kailangan mo naman ng orange mo na short, nandito lang, hatakin mo, hindi siya magugulo. So, try nyo yung ganitong method kapag naka-drawer kayo sa mga damit nyo. Papakita ko din yung nasa sunod na drawer. Ito naman, mga towel, tsaka mga kubrikama, punda. Ganun din ginawa ko. Diba, guys? Mas ano siya, mas organized compared kapag pataas yung patong, maganda kapag palinya siyang ganyan. So pag halimbawa kukuha ka ng punda ng unan or ng kumot, hahatakin mo lang yan, hindi magugulo yung ibang nakalagay. Or pag kailangan mo ng mga face towel, andyan lang lahat. So alam ko curious kayo kung anong laman ng iba pang mga drawer. So yung unang drawer, andito lahat ng mga organizer ko, like yung mga planner, yung mga stabilo, mga gadget, tapos andito yung laptop para protektado, hindi siya mababasag. Sa pinakababa naman, wala pa dito lahat ng skincare tsaka makeup ko, nasa lumang bahay pa. So, ito lang yung mga bago. So, dito ko lang nilagay para hindi sobrang cluttered. So, ito lahat, mga makeup, mga skincare na hindi ko pa nagagamit. So, yan lahat. Medyo halo-halo sila dyan, pero at least, kada drawer naman, maayos. O, diba? Sobrang satisfying. So, try nyo kapag meron kayong mga layer-layer na drawer sa bahay. Try nyo yung ganitong pag-aayos. So, ito na lahat ng babawas ko sa aking closet para mabawasan naman yung mga damit at ma-declutter na. Tapos, ito naman sa likod ko, napakita ko na sa inyo ang aking bagong closet sa bagong bahay. So, sana nakapulot kayo ng tips kung paano ba mag-organize ng mga damit, kung paano magandang way para mag-declutter. At sana, na-inspire ko kayo na pagkatapos yung manood ng video, maglinis din kayo at mag-ayos ng bahay nyo. So, thank you for watching. Please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. See you next time. Bye-bye.